Chapter 14. Busy ako sa pagpili ng venue at pagpili ng gown ko. Gusto ko yung simple lang pero eleganteng tingnan. Are you sure, Lorraine? Bigla naman pumintig ang tenga ko nung marinig ko ang boses ng isang babae at binabanggit si Lorraine. Agad akong pumunta doon at nakinig sa pag-uusap nila. Yes, tita. Cannot believe na ganun lang pala kadaling mapasakin siya ulit, natatawa nitong sambit. As expected manang mana ka talaga sakin, wika naman ng kasama niya. Of course tita, we're related by blood, so expected na talaga yun, sambit naman ni Lorraine habang hawak ang kanyang kape. Sino bang tinutukoy nila? Yan ang namumuong tanong ngayon sa isip ko, di ako mapakali, may something talaga ngayon. Di na ako nagtagal doon dahil ayokong may stress, buntis pa naman ako. Miss, ito na lang sakin, turo ko sa gown na mababa sa harap tapos sobrang haba sa taas. Sige Mrs. Willows, I will take care of everything, nakangiti nitong sambit sakin. Tumango naman ako, tiyakan na ako nagpaalam, pumunta agad ako sa parking lot at sumakay, may kasama naman akong driver kaya di ako nangangamba. Nang makarating na ako sa mansion wala itong tao-tao, kaya dumiretso na agad ako sa kusina. Grabe si Master ngayon, sinigawan ako, digriyan ang narinig ko mula sa isang kasambahay namin. Kumunat naman ang noo ko dahil sa winika nito. Ako nga kanina, muntik pa akong tapunan ng kape, hindi ko al kung bakit bumalik na naman ang dating ugali nito. May problema ba sila ni Miss Mildred kaya siya nagkaganon? Sambit rin ng Elsang katulong. Umalis na ako habang nakakunot ang noo, agad akong pumasok sa kwarto ko at nagbihis. Mamantong hininga muna ako bago ako pumunta sa kwarto ni Gray. Kumatok muna ako ng 3 beses ngunit walang sumagot, kumatok ulit ako. Stop bothering me, sigaw nito, binuksan niya ito ng padebog. Nakita ko naman ang panlilisik ng mata niya, nagkasalubong ang mga tingin naming dalawa. Wife, sambit ento, I'm sorry for disturbing you, babalik na ako, casual kong sambit sa kanya. Tatalikod na sana ako nang bigla na layang hinawakan ang kamay ko at hinayla ito. Napaharap ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Always remember Thoughty love you, I'll always do, sambit nito sakin. Kumunat naman ang noo ko sa aking narinig, may nangyayari bang hindi ko alam? What happened? Bigla kong sambit sa kanya. Bumitaw na ito mula sa pagkakayakap at umiling ito, tiyakan nakatingin sa malayo. Asan si Mitch? Tanong ko sa kanya. In her room, sambit nito, tinanguan ko lamang ito at umalis na. Sobrang awkward naming dalawa ni Gray, I don't know, I feel something's wrong here. Pinuntahan ko si Mitch, nakita ko namang naglalaro ito sa iPad niya, elmapit naman ako sa kanya. Baby girl, agad kong sambit habang nakangiti sa kanya. Mommy, excited nitong sambit, okay ka lang ba dito? Tanong ko sa kanya. Yes mommy. By the way mommy, my family day kami, sambit nito sakin, kailan? Tanong ko naman sa kanya, bukas po, I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi, nakalimutan ko po, wika nito. It's okay baby, sasabihan ko lang ang daddy mo tungkol dito, wika ko. Tumango lamang ito sakin, nagpaalam naman ako na lalabas na ako, nakangiti naman itong tumango sakin. Kumatok ulit ako sa kwarto ni Gray, binuksan niya naman ito, agad nakabihis ito na para bang aalis na naman ito. Tiningnan niya ako na para bang nagtatanong sakin. May family day daw nagaganapin si Mitch sa paaralan ni Di Paman, ako nakatapos ay nagsalita agad it. Busy ako, si Iris na lang isama mo, wika nito. Nabigla ako sa malamig nitong pakikitungo sakin. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Wala ka na doon, sambit nito at nilampasan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ginawa nito sakin, anong nangyayari? May ginawa ana akong masama. May nalaman ba Sly ang hindi ko alam? Tandang pananong. Yan ang namumuong tanong sa isip ko. Miss Mildred, tawag ni Iris sakin. Tiningnan ko naman siya, ngumiti ako habang pinipigilan ang mga luha na malapit nang lumabas sa mga mata ko. Miss Mildred, ako na ang sasama kay Mitch. Sambit nito, kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala sakin. Okay, yan na lang ang nasambit ko at dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto ko dahil anumang oras ay tutulo na ang luha ko. Nang tuluyan na akong makapasok sa loob ng kwarto ko ay bigla naman akong umiyak, bumuhos na ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan.
Hindi ko alam kung naging emotional lang ako naging oo dahil sa pagbubuntis ko o di kaya masakit lang talaga ang ginawa ni Gray sakin. Miss Mildred. Tawag naman ni Aris sakin. I wipe my tears away tiya ka siya binuksan, di ako makatingin ng diretso sa kanya, okay lang po ba kayo? Tanong nito sakin, 00 malamig kong sambit sa kanya. Busy lang talaga si Master ngayon, may nangyari ata sa sa company niya. Sambit nito, alam kong hindi ito sigurado sa mga sinasabi niya halata naman sa mga kinikilos nito na hindi siya sigurado. Naiintindahan ko, yan na lang ang nasambit ko at isinara ang pinto. Tinext ko naman si Gray dahil hindi ako mapakali. Habi-habi agad ko naman itong sinend sa kanya. May nag-udyok sakin na tumawag sa kanya kaya ginawa ko naman iyon. 3 beses itong nagring bago sumagot samantalang noong isang ring palang sasagutin niya na agad ang tawag ko. Hello, boses nga babae ang sumagot sakin. Bigla naman pumintig ng napakabilis ang puso ko na para bang may mga nagtatakbuhan na nga kabayo dito. Sino ta? Tanong ko sa kanya. Bigla niya naman pinatay ang tawag. That voice, nonol. Wala akong masabi hindi ko alam kung anong sasabihin ko o anong gagawin ko. Bigla namang tumawag si Gray sakin alt, sinagot ko naman ito. Hello wife, wika nito, it's my new secretary, he stutter why saying to me. Antong hininga naman ako, okay malamig kong tugon at pinatay ang tawag niya. Alam ko kung kaninong boses yun, kay Lisa, Lorraine, yun, bigla naman kung napaupo at tumulo na lang ang luha ko. How can he do that to me? Yan na lang ang nasabi ko sa gitna ng pag-iyak ko. Gusto kong i-confront si Gray ngunit wala pa akong proof, gusto kong ako mismo ang hahanap ng evidence. I wipe my tears at tinawagan ang lola ko. Grandma, bungad ko sa kanya habang umiiyak. My darling, may problema ba? Alala nitong sambit. I need your help, wika ko habang umiyak. Si Grandma ay ina ni Daddy, siya ay kabilang sa Black World First Gen mas makapangyarihan sila kaisa sa Second Gen, ayaw ni Dad na mapabilang sa Black World kaya umalis ito at kinalimutan na may ina siya. Nakilala ko si Grandma noong grade 4 na palang ako at siya ang nagturo sa akin ng mga self-defense. It's been a long time darling, di na kita pinamonitor dahil may tiwala naman ako kay Vlad na mapoprotektahan kanya, sambit nito. I know you didn't expect me to call you, sambit ko sa kanya. Apo, tell me anything you want sambit ni Lola. I want some private investigator sambit ko sa kanya. Okay I will send you some of my people, wika nito. I want 5 of them, wika ko naman asterisk okay, darling may meeting pa ako ngayon ibaba ko na itong tawag Mel call me if you need something, sambit naman ni Grandma, okay Grandma, thank you I love you, sambit ko habang nakangiti, love you so much my Mildred, wika nito at pinatay na ang tawag ko. Antong hininga muna ako. Tingnan lang natin kung mabibilog niyo pa ang ulo ko Lorraine, I know there's something happy Ned at di ko yun papalampasan. I didn't expect it, halos mabaliw ako kakaisip kung paano ko i-clear ang pangalan ko sa asawa ko dahil alam ko kapag nalaman niya ang lahat masasaktan kick siya. I hope you're happy with me malanding wika ni Lorraine sakin habang nakayakap ito sakin. Kinikilabutan ako sa babaeng ito. Wala ka nang magagawa Gray, sakin ka na your dad wants us to be married kita mo naman ang documents na nasa Black World diba? Nakangiti nitong sambit, my dad and Lorraine's dad is part of the Black World kaya di na ako nagtaka na marami itong kalaban, di ko alam na ipinagkasundo pala ako sa babaeng to dahil tradisyon na ito ng Black World na kung maghahanap ka ng mapapangasawa ay dapat nasa Black World lang dahil kung outsider ang pipiliin mo ay kukunin ang lahat ng yaman mo at may isusugal kang isang tao. Kaya mahirapan ako sa sitwasyon ko ngayon, dahil pagpipiliin ko si Mildred either ang anak namin ang isusugal ko, si Mitch o siya. Kaya litong-lito ako ngayon kung ano ang gagawin ko. Babe, ano ka ba unwanted wife mo lang si Mildred, wika ni Lorraine. Kumulo naman ang dugo ko at hinawakan ko ang baba niya ng napakahigpit. You don't have the right to say that, at hinding-hindi magiging masaya ang pamilya natin kung sakaling magkakatuluyan man tayo tandaan mo yan. Galit kong sambit. Bakit? Sasaktan mo ako lagi. Nakangisi nitong tanong sakin, dahil mo ako kilala Lorraine, di mo kilala ang ibang ako, sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko sa kanya.
I know you better Gray, sambit nito. Pash. Guni-guni mo lang yan. Wika ko sa kanya at inalis ko ang kamay niya na nakayakap sakin. Tumayo na ako at kinuha ang bag ko dahil aalis ako. Saan ka pupunta? Tanong nito habang sinusundan ako. Uuwi sa taong mahal ko, wika ko naman sa kanya habang nakangiti, sigaw nito habang namumula sa galit. Mansion. Ang bigat ng ore dito sa loob na para bang may nangyayaring dito. Umakyat agad ako sa taas, huminto pa ako sa harap ng pintuan ni Mitch, tawa niya lamang ang narinig ko kaya napangiti ako nang huminto ako sa harap ng pintuan ni Mildred, narinig ko naman ang impit na pag-iyak nito. Parang piniga ang puso ko nang marinig ko ang munting paghikbi nito, di ko kayang marinig siya na umiiyak nang dahil sakin kaya umalis na ako at nagtungo agad sa kwarto ko. Alam kong hindi mahina si Mildred, may napapansin siya, sana pag nalaman niya maiintindihan niya ako. Humiga agad ako dahil sobrang nakakapagod ang araw na di ko alam kung anong gagawin ko. Bakit naging duwag ako? Bakit dumating sa punto na nagkakaganito? May kumatok naman sa pinto ko, agad naman akong tumayo at hinihiloy ang sentido ko dahil sa sobrang stress. Daddy, bungad agad ni Mitch sakin. Bumaba naman ako upang mapantayan it. Ano yan baby? Sambit ko sa kanya habang nakangiti. Daddy, why mommy's crying? Di niya po ako kinakausap. Sambit nito habang kitang-kita ang pag-aalala nito. Kinarga ko naman siya at hinalikan ang kanyang noo. It was daddy fault Lim, I'm so sorry, wag mo na lang puntahan si mommy, okay? Pupuntahan ko mamaya si mommy mo, pasok ka na lang sa kwarto ni Tito Aris mo, ayajan mo siyang maglaro, nakangiti kong sambit. Tumango naman ito habang nakangiti. Agad naman itong tumango at binaba ko na ito, tumakbo naman ito papunta sa kwarto ni Iris. Pumasok ulit ako sa loob ng kwarto ko at tinawagan ko naman ang secretary ko dahil magpapabili ako ng ice cream at bulaklak. I'm so sorry wife if you feel betrayed right now, babawi ako sayo. Naligo muna ako at maya-maya pa ay dumating na ang order ko, hinatid na ng katulong namin ito sa kin at kinuha ko naman. I gather my courage para kumatok sa pintuan ni Mildred. Nang makakatok na ako ay halos gusto ko na lang umalis dahil nahihiya akong humarap sa kanya noong na ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak ngayon. Nang buksan nito ang pinto, bumungad naman sakin ang mata niya na kagagaling pa lang sa iyak, namumula din ang ilong nito. Isasara na sana niya ngunit pinigilan ko. Wife, sambit ko habang hinaharang ang katawan ko sa pinto. Umalis ka na, ayaw kitang makita. Sigaw nito habang naiiyak. I don't want to leave wife, please let me in. Sambit ko sa kanya habang magmamakaawa. Napagod na ito at binitawan ang pinto, muntik pa akong masabsob. Nakatingin ito sa malayo at di man lang akong kinibo. Wife, I'm so sorry, sambit ko. Bigla naman itong humarap at ngumiti ng pilit sakin. Sorry for what? Malamig nitong sambit, sorry for treating you badly, wika ko habang nakayuko. Sorry kung hindi ako nagsabi ng totoo, I'm so sorry dahil ginawa ko ang bagay na makakasakit sa'yo, I'm so sorry kung naging duwag ako. Sabihin mo I'm so sorry for lying to me. Nakangisi nitong sambit na bigla naman ako sa sinabi na laya. Pash, wag mo nang alamin kung paano ko nalaman ang lahat. You don't know me Gray, wag kang pakampant na mananahimik na lang ako dito at titingnan ko na lang kung anong mga nangyayari. Malamig nitong sambit habang nakatalkod sakin. Wife, di ko gets kung anong sinasabal mo, sambit ko, elwan mo na yan dyan, nga pala this engagement ring di ito bagay sakin, sambit nito at pabato itong ibinigay sakin. Lumapit ito sakin at bumulong sa tenga ko. Bagay yan kay Lorraine, malamig nitong sambit. Para akong naparalisa dahil sa sinabi nito, di ko alam kung paano niya nalaman o sadyang kilala niya na talaga ang boses ni Lorraine dahil matagal niya na itong kaibigan. Pash. Ang tanga-tanga ko naman. Ba't di ko naisip yun kanina? Agad naman akong gumalaw nung nakita kong nakalayo na si Mildred sakin, iniwan ko na ang dala ko at hinabol ko na siya. Ngunit nang muntik ko nang maabutin siya sa hagdan, bigla naman itong nagsalita. Huwag ka nang magbalak na magpaliwang zero, di kaya ay habulin ako, maiintindihan ko naman kung ano mang dahilan meron ko, siguraduhin mo lang na tama ang dahilan mo. Malamig nitong sambit sakin, wife, please let me explain it to you para mabawas-bawasan ang sakit na ibinigay ko sayo. Sambit ko naman sa kanya. Tapos na nasakta na ako, para saan pa ang paliwanag mo? All I know is I was there but I wasn't enough.
You find someone worthy than me, sambit nito at nagtuloy-tuloy nang umalis. Wife yan na lang ang naisambit ko. Tatawa-tawa ako habang tinitingnan ng kasunduan, in fairness may silbi rin pala itong tatay ko na hindi ko man lang nakita ang mukha. Tita, I was over the moon about this contract. Imagine I'm so hopeless tapos may bumungad na ganito talagang destined kami sa isa't isa ni Gray, nakangiti kong sambit habang nagkwekwento kay tita. Nasa isang kilalang wedding stuff store kami ngayon dahil naghahanda ako for our wedding day. So kailan kayo ikakasal? Nakangiting sambit ni tita. Ang sabi ko kay Gray, sa araw na lang ng kasal nila Mildred at least mapamukha ko lang naman sa babaeng yun na hindi talaga siya mahal ni Gray, nakangiti kong sambit. Inom naman ako ng kape. Isa ka na pala sa Black World edi powerful ka na niyan. Tanong ni tita, not so powerful naman tita, si Justia naman ang nagyaya sakin na mapabilang dito since kilala niya naman daw ako, wika ko kay tita. Justia is my friend, isa siya sa mga model na kasama ko sa Japan. Huwag kang masyadong magtitiwala Lorraine, don't be pathetic, wika niyo sakin. Yes tita, alam ko naman yan I agree because my benefit naman ako makukuha and hindi ko alam na ganito pala ang makukuha kong gantimpala, sambit ko habang nakangiti sa kanya. Di na ito umimik pa at inubos na lang ang kanyang coffee. Miss, asa na ang brochure nyo dahil mamimili na ako ng venue for my wedding, sambit ko. Lumapit naman ito sa akin habang bitbit ang tatlong brochure, agad naman akong pumili sa mga ito at napadako ang tingin ko sa purple wedding theme may mga butterfly ito super ganda. This one I like this theme. Masaya kong sambit habang tinuturo ito. Ay sorry ma'am di na yan available may nakakuha na po kasi ng theme na yan, sambit nito sa akin bigla namang tumaas ang clay ko sa sinabi nito. I pay you triple sa binayad sayo ng nakona nito, nakangiti kong wika. Hindi na talaga pwede ma'am kasi nakabukang na po ito at malapit na din itong gaganapin, wika naman niya, napapikit naman ako sa inis. Ate, call your manager please, sambit ko habang pinipigilan ang inis ko. Tumanggo naman ito at umalis, maya-maya pa ay bumalik na ito kasama ang manager. What do you need Ms. Laurel? Nakangiti nitong sambit. I want this purple theme, but this dumb kasamahan of yours di niya magawa ng paraan. Inis kong sambit sa kanya habang dinuduro ko pa sila. Ngumiti naman ito sa akin na para bang may pinapahiwatig. If ikaw sayo lang din naman mapupunta yang design na yan ay wag na, mas mabuti pang kay Mrs. Willows mapunta yan kasi deserve niya lako na maitim ang budi umalis kayo dito. Sigaw nito sa amin ni tita. Napanganga naman ako dahil sa winika nito. How dare you? Say it to us. Sigaw ko sa kanya. Nakalimutan mo ata na trespassan ka kung makapanglay ka sa kasamahan ko wagas di ka deserve sa service namin kaya pwede ba umalis ka na? Sigaw nito. I grab my Prada bag at tumalikod na but before I leave this story I want to say this. Just wait and see kung anong kaya kong gawin, kaya ko kayong tanggalin dito mga hampas lupa. Tandang padamdam panipit, sigaw ko sa kanila. Di naman nila ako pinansin, umalis na ako at diretso ng lakad papunta sa parking lot nakasunod pa pala si tita sakin. You lost your mind again asik ni tita sakin, because they're being inappropriate. Wika ko, okay calm down Lorraine, few co's kailangan mong magpakumbaba for now dahil malapit na ang wedding mo, sambit nito sakin. Bamantong hininga naman ako at agad na pumasok sa kotse. Pumasok na din si tita at nagsimula na akong mag-drive pabalik sa sarili kong mansion. Nang natapos ko ng i-drop si tita sa mansion niya ay nagpaalam na ako kay tita bababalik na muna ako sa mansion ko. Ini-start ko na ang kotse ko at agad-agad itong ipinaandar halos lumipad na ako nang dahil sa sobrang excited na makita si Gray sabi ko kasi sa kanya pag di siya sisipot alam niya na ang kahahantungan ni Mildred. Nang makarating ako sa bahay agad ko naman nakita ang kotse niya, ngingiti akong lumabas nang makalabas na ako ay agad ko naman itong nilapitan at niyakap, sobrang namiss ko ang amoy niya pilit niya ako nilalayo ngunit di ako bumitaw sa kanya. Stay away from me. Malamig nitong tugon sakin. Sinunod ko naman ito baka kasi mawalan ito ng gana, umakyat agad kami sa kwarto dahil ang sabi ko sa kanya doon ko ipapaliwanag lahat. Nang makarating na kami doon ay ipinakita ko ang kasunduan sa kanya, nag-iba agad ang mood niya at ibinalibag ang lamesa ko. Oh my God, sigaw ko ng may tako na basag-basag na ang makeup kit ko. What the hell,
plano mo ito diba? Galit nitong sambit sakin. Ngumiti naman ako sa kanya. Tatawagan ko na lang si Ken Alfie para malaman mo talaga ang lahat, sambit ko at tinawagan ko agad ito. Mahinahon itong magsakit ngunit sobrang mapanganib siya, nang matapos na silang makapag-usap ni Queen Alfie ay hindi naman maipinta ang mukha niya na paupo ito sa kama ko kaya agad naman akong humiga at niyakap siya. Pilit niyang winiwakely ang kamay ko, nasasaktan ako dahil sa mga inaasta niya pero mahal ko parent si Gray kaya gagawin ko ang lahat upang mapasakin siya. Inaantay ko siya ngayon dito sa labas ngunit di ko inaasahan ang susunod na nangyari biglang may nagtakip sa bibig ko di ako makasigaw nagpupumiglas lamang ako, ramdam ko ang ginaw ng baril sa likuran ko. Huwag kang magpupumiglas. Sambit nito agad ko namang nabosan ito. Si Gray, bakit niya naman gagawin ito is he insane? This is the only way para matulog ang kasal namin ni Mildred, gigil nitong sambit sakin. Di na ako umimik dahil wala na akong lakas. Agad niya naman akong tinalian at piniringan naramdaman kung isinakay nuya ako sa kotse. Gray ano bang ginagawa amo? Inis kong sambit sa kanya. I told you don't mess up with me. Galit nitong sambit sakin. Bigla na lang ako nakaramdam ng hilo nang may inispray siya sa ilong ko hanggang sa makatulog ako. Nagising ako, wala nang prinig ngunit nakakadena na ako madilim ang lugar na ito at masikip. Oh my God! Oh my good! Ipis! Sigaw ko nang makakita ako ng 3 ipis. Gray, palabasin mo ako dito, sigaw ko habang umiyak. Agad naman bumukas ang pinto at nakita ko ang lalaking hindi pamilyar sakin. Just shut up. Malamig nitong tugon habang may kinakaing chips. Hindi ikaw ang kailangan ko si Gray ang kailangan ko can you just leave inis na sambit ko. Para naman siyang walang narinig dahil kalma itong uminom ng soft drinks at kumakal ng chips sa harapan ko. Kung tapos ka na sa pag-inarte mo manahimik ka na dalayan may mga daga pa naman dito, sambit niya. Bigla naman bumilog ang mata ko nanginginig ako sa takot dahil sa sinabal nito, are you kidding right? Kaba kong sambit. Kidding, wika nito, who are you? At bakit ikaw ang nandito siguro may masama kang binabalak sakin ano? Sambit ko habang nakataas ang kilay. Pwede ba manahimik ka? Tauhan ako ni Master at wala ka nang pakialam dun. Sobrang papansin mo naman, sambit nito at umupo na sa sofa. Aaminin kong cute siya pero parang hampas lupa kung manamit wala itong ka-style-style sa katawan. Shape, sambit ko at samandal na lang sa isang matigas na kahoy. What the hindi ako makakapayag ba matutuloy ang kasal nila shit? Tandang padamdam. Paano ko tatawagan si tita nito para humingi ng tulong? Agad naman akong nag-isip ng gagawin ngunit wala talaga akong maisip, maiiyak na ako sa kakaisip ng may biglang tumunog. Agad naman tumayo ang hampas lupa na lalaki na bumabantaw sakin at kinuha ang isang maliit na cellphone I think. Yes master, sambit nito at lumabas. Inaantay ko ito ng lang minuto bago siya bumalik sa loob at inilagay sa desk ang cellphone niya. Hindi ako sure kung cellphone ba talaga this phone is not familiar to me. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sambit nito, masama bang tumingin, magpasalamat ka na lang dahil tinitingnan ka ng isang katulad ko, sambit ko habang umiirap. Nagbibiro ka ba? Sambit nito habang nakangisi. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabi nito, so ganun pala ako kapangit sa kanya. What do you mean? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Ang lakas ng tama mo, anong ay ipapasalamat ko na tinitingnan mo ako dapat nga akong mandiri, wika nito habang nakatingin sa malayo bigla namang kumulo ang dugo dahil sa sinabi niya. Ha, mas nakakadiri kang tingnan. Asat ko habang inirapan siya ang lakas ng loob naman niyang sabihin yun sakin. Manahimik ka na nga dyan naririndi ako sa iyo. Galit nitong sambit sakin. Mas naririndi ako sa iyo, at nakakasaway ang pagmumukha mo. Reklamo ko, bigla naman itong tumayo at lumapit sakin. What are you doing? Iwaw, lumayo ka sakin. Sigaw ko habang hinaharang ang nakagapos ko na kamay. Nilapit naman niya ang mukha niya sa mukha ko, iwaw nakakadiri naman sly. Iwaw you're so nakakadiri. Sigaw ko at sinipa siya dahilan upang nakaupo ito. Wala ka pala nakangisi nitong sambit at tumayo na tiyak lumabas. Pinagpag ko naman ang damit ko dahil parang nandito pa ang amoy ng lalaking yun, his cheap scent make me want to vomit. Nag-isip agad ako ng paraan tatayo na sana ako nang biglang pumasok ulit ito at tinitingnan ako na nakataas kilay.
Anong gagawin mo? Sambit nito. I just want to make myself comfortable alam mo ba? Inis kong sambit sa kanya. Tanging sagot niya lang sakin. Lang minuto kaming naging tahimik, siya naman ay busy sa maingay niyang cellphone. Can you throw that thing, ang ingay? Sigaw ko sa kanya. Pash, palibas mayaman ka hoy. Bigay ta ng lola kong namayapa na sana multuhin ka. Sambit nito sakin. Sobrang nakakairita itong lalaking ito. Pake ko, ano bang tawag sa bagay na yan? Sambit ko naman sa kanya. Ito, di ano alam ta. Ang bobo mo pala. Sambit nito habang dinuduro pa ako at tinatawanan. Are you calling me noob? What are you freaking insane? Sigaw ako sa kanya, inuubos ng lalaki na to ang pasensya ko. Walang yaka. Akala ko pa naman matalino kayong mayayaman, ito cellphone ko takipad ta. Sambit nito habang tinuturo ang cellphone na hawak niya, kunot-nuo ko naman itong tinitigan. That thing is a phone. Sambit ko habang nakatingin sa sinasabi niyang cellphone. 00. Ito lumapit ito sakin at ipinakita kung paano sobrang tanga ng lalaking ito dahil tinuruan pa niya ako kung anong gagawin kung sakaling may tumawag o meron kang tatawagan at kung meron kang i-message. May nakita akong malaking kahit gilid ko at dahan-dahan itong kinuha. Salita pera nito ng salita patungkol sa games na nasa cellphone niya. Nang mahawakan ko na ang kahoy, agad ko naman itong itinaas, ngunit bigla itong tumingin sakin. Anong gagawin mo, Hal? Sigaw nito at hinayla kaagad ang kahoy na hawak ko. You trying the ano? Sigaw nito. Kumunat naman ang noo ko dahil wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. What are you saying? Patanong kong sambit sa kanliya. Ang sabi ko, are you the killing for me? Bobo ka ba, di mo maintindihan yun? Asak nito habang nagpapaliwanag. Tulala kong tanong, di ko alam, parang nahahawaan na ako sa lalaking to. All I want is to escape and stop the wedding, but this guy is insane. Nahahawaan ako sa pagiging dumb and pathetic loser niya. You better shut up. Naguguluhan ako sa'yo sigaw ko sa kanya. Anong shut up? Sambit nito, what shut up? It's shut up, sigaw ko sa kanya dahil para na akong mababaliw. Ikaw, Lorena, sigaw nito sakin, my blood boiled dahil sa pangalan na tinawag niya sakin. For God's sake, my name is Lorraine. Sigaw ko. Mauubos na ang boses ko dahil sa kakasigaw sa lalaking ito. So ikaw pala si Pervidsek, wika nito habang tumatawa. Napapikit ako ng dahil sa inis. Kung makakalabas ako dito, puputulan ko talaga ito ng ulo dahil sa sobrang kabubuhan niya. Anong pangalan mo? Nanggigil kong sambit sa kanya. Ako lang naman, Victor. In short, ay Vic, wika nito. Weird. Wika ko. Hindi weird, Victor. Wika nito. I get it, Victor ang pangalan mo. Inis kong sambit sa kanya. Buti naman gets mo, sambit nito. Di ko na lang siya pinatulan dahil mukhang mauubos ang pasensya ko nito. Labas muna ako, Lauren ha, sambit nito. Who is Lauren? Sambit ko na lang, ayokong kausap ito, mahahawaan ako sa kabobohan niya. Iniwan niya naman ang phone niya, sobrang tanga naman nitong si Victor, iniwan yung phone, di ba siya nangangamba na kukunin ko, sok. Bahala siya dyan, I want to escape, ayoko dito, ang baho ang katiag. Tandang padamdam. Humanda ka talaga sakin, Gray, pag nakaalis ako dito. Dahan-dahan akong pumunta sa lamesa, nagtagumapay naman akong nakaabot doon kahit namimilipit na ako sa sakit. Yung kedri ang nasa tiyan ko hindi pala mahaba kaya halos masuka na ako at di na makahinga nang makuha ko na ang cellphone. Napahiga na lang ako at habol-habol ang hininga ko. You can do this, Lorraine, sambit ko bumangon ng dahan-dahan. Inopen ko naman agad ang cellphone niya, agad naman akong nag-call. Sorry, your load balance is not enough to make this call. Napapikit ako sa sobrang inis. Shout, sambit ko. Pagdilat ng mga mata ko, nasa harapan ko na si Victor nakangisi sakin. Ano, natawagan mo ba? Wika nito at kinuha sa kamay ko ang cellphone niya. Ganda ng cellphone ko, ano? Wika nito habang ngingiti-ngiti. Manahimik ka dyan. Sigaw ko sa kanya. Nagtatagalog ka naman pala, sambit nito. Di ko na lang ito pinansin at nanahimik na lang ako kesa kausapan taong ta. Alam mo, maganda ka sana kaso ang sama-sama mo, wika nito. You know what? Get a life. Sigaw ko sa kanya. Bakit ko kukuhanin buhay ko, edi mamatay ako niya, napakabobo mo talaga kahit kailan.
Sambit nito at naupo na. Napapikit ulit ako ng dahil sa inis. Ag. I hope my tita find me before I lost my mind. Bakit mo ba ginagawa ta? Biglang sambit nito, tinaasan ko lang siya ng kilay. Kasi wala namang ginagawa sa'yo yung tao, nakamove-on na bakit di mo matanggap ikaw naman ang iwan, sambit nito. None of your business, wika ko naman. Pero kasi napakalabo ng dahilan mo, mahal mo siya pero di mo kayang pakawalan para sa kaligayahan niya, kasi pag nagmahal ka handa kang masaktan at mag-move on, handa kang tanggapin kung anumang sitwasyon ang ibibigay sa'yo kahit mahal mo pa ang isang tao, kung kaligayahan nito ang pipiliin niya wala ka nang magagawa, sambit nito. I thought about for a second. Maybe I'm so selfish, maybe I'm so unfair to Gray, no. I'm right. I need to do it. Bakit ba ako nagpapaniwala sa isang mangmang? Hindi mo alam ang buong pangyayari, you better shut up. Sila lang ba ang nasaktan? Nasasaktan din ako, di ko naman intensyon na iwanan siya, sambit ko. Ma'am, kahit hindi mo intensyon ang pag-iwan sa kanya, di mo pa rin magbabago na iniwan mo talaga siya. Bakit pinaliwanag mo ba kung bakit mo siya iniwan nung mga panahong iniwanan mo siya? Sambit nito. Natahimik naman ako dahilan para manahimok ako. Not my fault, sambit ko na lang. Buweset na lalaking limito, bakit niya ba ako kinokonsensya? Alam ko ang background mo, kilala ko din ang nanay mo, kung nakita nalaya lang ngayon kung anong kaseng bata ang pinalaki niya, alam kong di papayag yun na ganun ka, sambit niya. Bigla naman kumulo ang dugo ko. Huwag mong idamay si mommy sa usapan. Sigaw ko sa kanya. Bakit? Nasasaktan ka dahil totoo. Kasi kung nakikita lang ng nanay mo kung gaano ka kasama ngayon, paniguradong itatakwil ka niya, sambit nito. Kumuyam naman ang mga kamao ko dahil sa sinabi niya. Masakit ng katotohanan, ang mundo ay puno ng masasamang tao, kaya wag ka nang dumagdag dahil napakahina mo para maging isa sa kanila. Sambit nito bago lumabas. Bigla na lang tumulo ang luha ko nang dahil sa mga sinasabi niya. Is it okay already? Tanong ko kay Aris habang inaayos ang polo ko. Ayan, master goods na yan, sambit ni Aris habang nakangiti. I'm so nervous. Hush, that hard-headed woman, reklamo ko. Kagabi nakatulog ako sa labas ng kwarto ni Mildred dahil ayaw niyang magpasuyo sakin, hindi niya rin gusto ang mga binibigay ko sa kanya, lahat ayaw niya. Anong plano mo, master? Wika nito, susuyuan ko muna siya, pinaayos ko na kay Mona at Spade ang wedding venue namin pati lahat ng kakailanganin, sambit ko naman. Malaking tulong din ng twins na yun sakin, hindi ko pa naman talagang napatawad si Spade pero nakita ko naman ang pagbabago ni. Ano, ready na ba ang boses natin, master? Sambit ni Aris habang tatawa-tawa, 0-0, wika ko habang nakangiti. Agad naman kaming lumabas at nagtungo agad kami sa labas, nakita ko naman ang banda na kinuha ko. Tag thumbs up sign naman ako upang titingnan ko kung okay ba o hindi. Mic test, sambit ni Aris. Agad ko naman itong binutukan dahil maririnig ito ng mga tao na nasa loob at di nga ako nagkamali dahil lumabas si Mildred, dala si Mitch habang nakakunot ang kanyang noo. Hi Miss Mildred, kinindatan naman ni Aris si Mildred. Nagkukunwari naman itong nagsusuka, dyan ka lang makinig ka sa mga magagandang boses namin, sambit ni Aris. Napapikit naman ako ng dahil sa inis para atang masisira ni Aris lahat ng plano ko nang dahil sa mga sinasabi niya kay Mildred. Agad ko naman inagaw sa kanya ang mic bago pa man umalis itong si Mildred nang dahil sa inis. Ano na namang pakano mo? Malamig at naiinis nitong sambit sakin. Hanggat di ka pumapayag na magpapakasal sakin, di ako titigil, sambit ko sa kanliya. Manigas ka dyan, gon mo lahat ng gusto mo, hinding-hindi na ako magpapauto sa'yo. At for your information lang, tatapusin ko itong contract natin at aalis na ako dito, sigaw na Laya sa kanya habang inirapan ako. Wife, sigaw ko sa kanya. Pinandilatan niya naman ako, liling-iling naman ako dahil sa ginawa niya, talagang napakatigas ng ulo nitong si Mildred. Nagsimula nang tumugtog ang banda na kinuha namin, hinanda ko na ang sarili ko. If you ever leave me, baby, panimula ko habang nakatingin kay Mildred, di naman ito nagpakita ng emosyon. Leave some morphine at my door cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore, there's no religion that could save me no matter how long my knees are on the floor. Oh, so keep in mind all the sacrifices I'm making,
To keep you by my side, to keep you from walking out the door, chorus, cause there'll be no sunlight, if I lose you, baby there'll no clear skies, if we lose you, baby just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day, it'll rain, rain, rain. Binuhos ko lahat ng emosyon ko sa kantang ito kaya sana ma-appreciate lahat. Napapikit ako ng dahil sa binuhos kong emosyon, pagbukas ng nata ko nakatunganga naman ako nang hindi ko na nakita si Mildred, where is she? Sambit ko habang hinahanap siya, Master kanina pa kita kinalatbit dahil umalis na siya pero dalang-dala ka sa kanta, tawa nito, maluha-luha pa ito habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Napaupo naman ako agad dahil sa problema ko kung paano ko susuyuan itong si Mildred. Master, sambit ni Iris sakin. Hindi ka nakakatulong Iris, pinapalabo mo lalo ang sitwasyon, malamig kong tugon sa kanya. Master naman sambit nito, pero Master may plano ako, mas maganda talagang di na siya makakatanggi dito, wika nito habang nakangiti. Ano? Wika ko sa kanya paano kung kaldnaplan na lang natin Miss Mildred, pagkatapos ipapasuot natin agad ng wedding gown and then ilalagay natin siya sa harap ng altar, sambit nito napaisip naman ako, mas madali ata yan dahil hindi naman siya lalambot sa mga ginagawa ko. Pero paano kung hindi siya papayag na maging asawa ako ulit? Tanong ko kay Iris habang nanlulumo. Ano ka ba Master, ilalagay natin sa harapan ng mommy at daddy niya din yun makakatanggi. Sambit nito. Sounds brilliant Leah Perry may posibilidad parent na hindi talaga ito papayag at mas lalo lamang siyang magagalit sakin, wika ko sa kanya. Nako Master wag mong isipin yan, pagsusuyuan mo na naman siya ngayon sa tingin mo papayag yun. Tanong nito sakin, hindi pero di ito magagali, anong hindi magagalit, galit na galit nga iyon sa iyo tapos hindi magagalit. Wika nito sakin, you make me confused. Sambit ko sa kanya dahil mas lalo lamang niya pinipiga ang utak ko, get me some beer utos ko sa kanya. Tinawag niya naman ang isang katulong namin at pinakuha ng 5 bot ng beer. Pag-isipan mong mabuti lahat ng sinasabi ko Master, mas madali yun, wika ni Iris. Mas madali pero delikado, alam mo namang buntis si Mildred, wika ko sa kanya. Hindi naman siya pepwersahin, patutulugan lang natin, anong patutulugan delikado yang chemical na gagamitin mo sa anak namin. Sigaw ko sa kanya, wag kang mag-alala magko-consulta muna ako sa doktor bago ko gagamitin yun, di ako pabayang tito, sambit naman niya. Pash, pag-isipan ko, wika ko, at ininom ang beer nakakalahati pa lang ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello, malamig kong tugon. Hoy pre punta ka dito bilis. Sambit ni Dwayne. Tumayo naman ako agad, alam kong may kinalaman ito tungkol kina kuya kaya di na ako nagpatumpig-tumpig pa. Saan ka pupunta? Tanong naman, Iris sakin. Tumayo ka na dyan sumama ka sakin, wika ko at agad na sumunod naman itong si Iris sakin. Nagtuloy-tuloy na kaming pumunta sa parking lot at agad na kaming pumasok. Ano ba Master? Ako ba ang kikidnapin mo? Tanong nito sakin habang nakakunot ang noo. Di ko na ito sinagot at pinaharurot na ang sasakyan na ubod ng lakas. Dahan-dahan lang. Sigaw ni habang kumakapit sa upuan. Alam mo Iris sobrang owa mo, wika ko sa kanya. Sige babaguhin ko, yung walang emotion yung pagsigaw ko, Tuldok. Dahan-dahan lang, sambit nito sa mababa at parang robot na boses. Liling-iling naman ako dahil sa lakas ng trip nitong si Iris. Nakarating na kami agad sa hospital na kinalalagyan ni Kuya Matt, agad naman akong bumaba sa kotse at sumunod na din si Iris sakin, madali lang ang naging biyahe namin dahil sa pagpaharurot ko ng sasakyan. Hi Mr. Willows, sambit ng nurse pinakamalambing tono. Hi Miss, di yan single wag mo yang aagawin, wika naman ni Iris sa nurse. Di ko na siya pinansin at dumiretso na ako sa kwarto nila kuya. Pagkarating ko doon sa kwarto nila nagulat naman ako sa nakita ko. Hey kuya, sambit ko. Agad namang tumingin sakin si kuya habang nakangiti. Bobby, tawag nito sakin. Gusto kong umiyak dahil sobrang na-miss ko ang pagtawag ni kuya sakin ng Bobby. Noon pa man ganun na ang tawag nito sakin dahil sobrang taba ko noong pinanganak ako. Agad naman akong tumakbo na parang bata at niyakap si kuya ng mahigpit. Pre dahan-dahan lang para kang bakla, wika naman ni Dwayne nasa likuran namin.
Agad naman akong bumitaw at inapakan ko ang paa niya. Shit! Sigaw nito at namilipit ito sa sakit. Kumusta ka na? Wika ni kuya sakin habang ginugulo ang buhok ko. Naging miserable simula nung nawala ka malamig kong tugon. Ang anak namin, biglang sambit ni Ate Mitch. Nandun sa mansion kasama si Mildred, asawa ko, wika ko naman. Tumulo naman ang luha niya. Ngayon palang hihingi na ako ng tawad sa inyo Kuya Matt, dahil hindi maayos ang pagpapalaki ko kay Mitch na apektuhan Sly sa pagiging miserable ko noong mga panahong nawala ka, wika ko kay Kuya. Bam-antong hininga naman siya. Mitch pala ang pangalan niya, wika naman ni Ate Mitch. 00 sinunod ko ito sa pangalan mo, Mitch Graclel ang kabuoang pangalan na Laya si Aris ang nagpangalan sa kaniya ng Graciel siya ang nag-alaga kay Mitch simula bata pa lamang ito tumike ito bilang isang ama ni Mitch at kuya ko na din, wika ko. Sino si Aris? Tanong naman ni kuya. Agad ko namang hinanap ang ulupong na yun, at bigla na lang itong pumasok habang nakangiti. What's up mga pre, oy Dwayne the Dwarf may pagkain pa. Sambit nito kay Dwayne. Yan si Aris, sambit ko sigurado kang napalaki nito ng tama ang anak namin. Sambit naman ni Ate Mitch habang tinuro si Aris. Agad namang tumayo si Aris. Oy Miss Pretty 00 naman alam mo ba yang si Gray na ako nagkakamali kayo na iniwan niyo sa kanya yang si Mitch dahil muntik ng agad ko namang pinasukan ng maraming chips yung bibig niya upang matigil siya. Pagpasensyahan nyo na yan minsan kasi nakalimutan niyang uminom ng gamot, sambit ko naman. Kuya may naalala ka ba sa nangyari sa inyo, wika ko, 00, at alam ko kung sino ang naglagay sa amin sa sitwasyong malamig na tugon ni kuya nag-antay lang ako sa sasabihin niya. I'm sorry love but your mom did it, wika nito habang hinawakan ang kamay ni Ate Mitch, na for sure magagawa niya yan sa tiin ba naman ang galit nun sayo, wika nito habang nakangisi. Di ka galit Miss Pretty sambit naman ni Aris habang may mga chips sa bibig niya. Kung galit lang, galit na galit ako sa kaniya dahil sa ginawa niya muntik ko lang ma-meet and greet si San Pedro at ang masakit pa doon nawalan ako ng nakaripatan na alagaan ang anak ko, sambit ni Ate Mitch. Anong plano nyo? Tanong ko naman sa kaniya, gusto nyo bang makita si Mitch? Dagdag kong sambit sa kanila, sa ngayon hindi pa baka kasi mabigla ang bata, at di pa masyadong maganda ang pakiramdam ni Love, wika naman ni Kuya. Master kung corny ka mas corny pala ang kuya mo, sambit naman ni Aris. Agad namang tinapunan ni kuya si Aris ng matalim na tingin. Joke lang yun boss wag mong seryosohin, sambit naman ni Aris habang naka-peace sign. Balan mo kaya ng buti itong lalaking binibwisit kasi ako lagi niyan kuya, sumbong naman ni Dwayne kay Kuya Matt. Isa din si Dwayne na pinakamalapit kay Kuya Matt. SIL Calja na kapatid niyang babae ay ganun din simula nung nawala Sel kuya ay nawala na din ako ng connection sa kanila. Hindi kasi ako favorite ng lahat simula nung pinanganak ako, naiinggit ak Jay kuya dahil siya lagi ang pinagmamalaki ni daddy at paborito ng lahat ng angkan namin pero kahit ganun si kuya lagi ang nag-aalaga sa akin laging nagtatanggol taga-turo ko sa lahat ng bagay kaya di ko magawang magtanim ng galit sa kaniya dahil lahat ata ng responsibilidad ni dad ay sinalo niya lahat ng yun. Bobby, ipakilala mo ako sa asawa, sambot ni kuya. Naku bossing yang kapatid mo komplikado ang love life, wika naman ni Aris. Agad ko naman siyang binigyan ng nakakamatay na tingin. Bakit? Tanong naman ni kuya. Uminom muna ito ng coke at nilinis ang bibig bago magsalita. Alam mo ba, yang si Master Matinik yan sa chicks yung ex niya si Lorraine Binlockmail yan, kaya ngayon yung asawa niya galit na galit sa kaniya dahil nung tumawag siya si Lorraine yung nakasagot sa tawag, edi galit na galit ngayon si Miss Mildred ang problema hindi kayang suyuhan nitong si Master yung buntis niyang asawa, sambit ni Aris. Buntis ang asawa mo, san mo nakilala at di ba si Lorraine nga yung jowa mo, sambit naman ni kuya. Sa tagal niyong natulog edi madaming nangyari, wika ko sa kaniya. Naghiwalay pala kayo, sambit ni Ate Mitch habang nakangiti. 00 Miss Pretty kaya itong si Master naging miserable, wika naman ni Aris na papikit na lang ako sa inis. Mas kabisado mo pa ata buhay niya kesa buhay mo, sambit naman ni Dwayne sa kanya. Gusto mong kabisaduhin ko din yang buhay mo, sambit naman ni Aris sa kanya habang nakenjeti. Kung makakabisado mo, wika naman ni Dwayne kay Aris. At nagbangayan na nga sila, di na lang namin sila pinansin dahil hindi naman kami interesado sa mga sinasabi nila.
Saan mo nakilala yang si Mildred? Sambit naman ni Kuya. One of my business partner's daughter. Request ni Mitch noon na magkaroon ng nanay kaya binlockmail ko yung parents niya para ipakasal sa akin ang anak nila, wika ko naman. Pilit lang pala ang pagpapakasal niyo, paano yan? Wika naman ni Kuya. Di naman talaga namin gusto ang isa't isa pero nagising na lang kami na mahal na namin ang isa't isa, wika ko naman habang nakangiti. In love nga siya kung makangiti sambit naman ni ate. Anong type ko sa babae? Wika ni Dwayne na agad na nakakuha ng atensyon namin. Mama mo, sambit naman ni Aris. Mama ko, tanong naman ni Aris na naguguluhan. Bigla namang humagalpak ng tawa itong si Aris habang nakaturo ang isang kamay kay Dwayne. Uto-uto, sigaw nito, liling-iling na lang ako dahil sa ginawa nitong ulupong nato. Normal ba yang kasama mo? Tanong naman ni Ate Mitch. O0 top 1 nga yan sa secret agent sambit ko. Paano naging top 1 yan mukhang elsang suntok ko lang sa kanya mawawala na yan ng malay, wika ni Kuya habang nakatingin kay Aris. Yan nga din ang una kong tingin sa kanya ngunit mas matigas pa pala yan sa bakal, pero may pagka-abnormal lang, sambit ko naman. Titango-tango naman si ate at si Kuya habang nakatingin kay Aris. Ano? Wika naman ni Aris habang tinatanong kami. Sabay naman kaming umiling tatlo. Kuya, aalis muna ako balik ako dito mamaya I need to do something para magpakasal ulit sa akin ang asawa ko, sasabihin ko na lang next time kung bakit ko gagawin ta, sambit ko tumanggo na lang ito at umalis na kami ni Aris. I hope our plan will work. Hininggal kaming dalawa ni Spade nang matapos kaming magprepara sa lahat ng inuutos sa amin ni Master. What the heck that guy think? Di tayo mga professional para gawin lahat ng reklamo ni Spade ano ka ba? Huwag ka nang magreklamo na tapos naman natin, sambit ko sa kanya. Anong wag na kulang na lang malagutan tayo ng hininga ng dahil sa pinapagawa ng lalaki na yun, pero it's all worth it may second million naman tayo. Nakangiti nitong sambit sakin iling-iling na lang ako dahil sa sinabi nitong kakambal ko. Di peren pala sapat ang 2 million, wika nito. Anong di sapat, wala namang mahirap sa pagwawalis akala mo talaga lako ang umakyat at nag-design ng lahat. Hoy manahimik ka kumuha tayo ng tauhan nahiya ka naman, sambit ko sa kanya. Humajijek naman siya ng tawa at nagyaya itong magmeryenda na muna kami. Agad naman kaming nagtungo sa malapit na coffee shop, pumasok na kami at umorder ng cappuccino. Ano, gagawin na ba natin yung pinplano natin, wika ni Spade. Ikaw Spade kung saan sa ang club eta umaabot yang utak mo, reklamo ko sa kanya. Sok, kesa naman tumunganga tayo dito at hahayaan na lang natin yung babaeng assuming napatayin tayo dito umirap pa ito. Bam-antong hininga naman ako dahil sa sinabi nitong kakambal ko, sa totoo lang kinakabahan talaga ako nang humarap kay Queen Alfie di ko alam kung anong gagawin ko ayokong saktan siya dahil inalagaan niya ako at minahal pero malinaw naman sakin at naipaliwanag naman ni Spade sakin lahat na hindi siya ang tunay naming ina. Hav, natutulala ka dyan, sambit ni Spade at itinuro pa sakin ang cappuccino. Kinuha ko naman ito at uminom na ako. You know hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo wika niya. No, I want to come ayokong mapahamak ka, sambit ko sa kanya. But you look hesitant, I don't want to force you to go there, sambit nito habang umiinom ng cappuccino. Di naman ako sumagot dahil totoo naman talagang nagdadalawang isip pa ako at hindi alam anong gagawin baka maging sagabal pa ako sa gagawin Spade. It's okay di gusto ko lang makuha yung file at alamin ang lahat bago ko isugal ang sorl ko, I'm ready in everything di. Hindi ako pinalaki ni Dad na mahina dahil alam niya na ang mangyayari sa subunod kaya inihanda niya ako sambit ni Diamond sakin. Sasama ako Spade wag kang mag-alala, wika ko at nginitian siya. Magsisalita na sana siya nang bigla naman itong natigilan at dahan-daang lumingon sa likod itong si Spade. What's the problem? Tanong ko sa kanya. Yung mga impakta andito pala, sagot niya sakin. Kumunat naman ang noo ko sa winika niya sino bang tinutukoy niya na impakta wala naman akong nakikita dito. Si Brenda at Marize andito nasa likuran lang natin, sambit nito sa mababang boses. Agad ko naman sinundan ang tingin niya at tiningnan, nakita ko nga ang dalawang babaeng seryusong nag-uusap ngunit nadidinig namin dahil nasa likuran lang naman kami ng mga babaeng ito. You know Marize they're too zero stupid to do it.
Akala ata ng lalaking yun na di ko malalaman kung anong ginawa niya kay Lorraine, sambit ni Brenda habang nakangisi, walang kaalam-alam ang lalaking yun na we saved your niece, wika naman ni Marize. Paktay, paano na ang wedding, mahina kong sambit. Ipaalam kaya natin kay Master agad-agad, dagdag na wika ko pero sa mahina parent na tono baka kasi madinig ng mga ito at susugurin kami dito. Pash, mamaya na masyado kang at makinig ka pa sa kanila upang may makuha pa tayong impormasyon. Sambit naman nito si Spade at mataimtek itong nakikinig, di naman kami napapansin dito dahil bukod sa amin may nakaharang pa na isang table bago pa ang table namin. Pero, Lorraine is very much strange at 3 days lang siyang nandun and she is very close with that noob guy na nagbantay sa kanya, wika naman ni Brenda na mukhang nasusuka. Oh me. Ang cheap naman ng pamangkin mo kung magugustuhan niya ang lalaking yun, sambit naman ni Marize habang natatawa. Hala tinawag mabobo si Victor diba pinsan yun ni Iris, sambit ko naman sa mababang tono. Bobo naman talaga siya ewan ko ba kung bakit naging agent yang Victor na yan di nyo lang talaga tanggap na bobo yan, sambit naman nitong si Spade, wala talagang preno ang bibig ng babaeng ito. No. Di niya magugustuhan yun, alam naman natin na obsessed yan kay Gray, nakairaw na wika ni Brenda. Umiirap ba siya? Tanong naman ni Spade sakin, 0-0 wika ko. Natatawa na lang talaga ako dahil sa ginawa namin ni Spade mukha kaming spy na chismosa. Nakakahiya talaga yang si Lorraine sinisksok ang Cyril kay Gray, wika ni Spade habang nandidiri. Kaya nga, paano ba naging best friend yan ni Miss Mildred kahit man lang nakabaitan ang naimpluwensya sa kanya pero wala parent, demonyo parent, sambit ko naman. Sabay naman kaming humajijek ng tawa ni Spade. Natigil naman kami nang biglang may nakita kaming kamay sa lamesa namin, sabay kaming tumangalan ni Spade at tiningnan itong si Brenda na nakangisi sakin. Nice to see the both of you having a little chat, or should isang say listening to our conversation, wika nitong si Brenda. Ngumisi naman si Spade at tiningnan si Brenda. Ngumisi naman si Spade at tiningnan si Brenda. Oh thank you ha na-appreciate mo kasi yung sister bonding namin, you know I'm not interested in your chika kasi pang matanda lang yan, wika nito habang natatawa, pinigilan ko naman ang tawa ko. You know, mas mabuti pang umalis ka na sa group wala ka namang ambag kahit kunti. Bumaba ito at bamulong kay Spade di ko naman maintindihan ang sinabi nito kay Spade. Bigla namang ngumisi si Spade at tiningnan si Brenda ng same time. Oh I'm scared ulol paano ako matatakot sa death threat mo na yan halos mamatay ka nga nung pinatay mo ang di ko na pala tatapusin baka maglampasay ka dyan wika nito at tumayo. Tara na di. Hayaan muna yan menopausal na kasi kaya ganyan, wika ni Spade habang tatawa-tawa. Kinuha ko na ang purse ko at tumayo na rin tumalikod na kami at umalis na. Tuldok, you little bitch. Huwag ka lang magpakita sakin ulit pa sasabugan ko yang ulumik. Galit na wika ni Brenda, iningnan naman siya ng mga customer na nasa loob. Humarap ulit si Spade at nakangiting tumingin kay Brenda. Okay, I'm excited about that mawa, sambit nito sabay wink. Liling-iling na lang ako dahil sa ugali na meron itong kakambal ko ang galing mangpikan. Nang makalabas na kami ay agad naman kumawala ang tawa ko gayon din itong si Spade bumalik na kami sa venue ng wedding nila Master at tawa parent kami ng tawa. San kayo galing? Salubong agad ni Iris sa amin. Bakit? Kunot noong tanong ni Spade sa kanya. Pinatawag kayo ni Master, wika nito. Ano na naman? Di pa nga niya nabigay ang 2 miflion may ipapagawa na naman, reklamo ni Spade. Hoy, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo, ano palang kailangan ni Master sa amin? Tanong ko naman kay Iris. Kinidnap kasi namin si Miss Mildred, gusto niyang paayusan ito sa inyo dahil di kami marunong mag-makeup baka kasi gawin naming clown yun mas lalong mababad trip yun, wika ni Iris. Bakit? Sa tingin niyo di siya mababad trip dahil kinidnap niyo lang naman siya, asak naman nitong si Spade. Umagree na lang kayo, kodak lang hayang bilbig mo, tinuro pa talaga siya ni Iris di talaga magkasando itong dalawang ta. Ano naman ngayon ugly monster wika naman itong kakambal ko iling-iling na lang ako sa kanila. Kinaladkad ko na silang dalawa, nandito na rin si Victor sa venue may band-aid nga lang ang mukha dahil maraming pasa ang natamo niya, siya na rin ang narepresenta na magbantay sa venue.
Sumakay na kami sa kotse ni Iris at ini-start na niya ito agad dahil kanina pa ako naririndi sa kanilang dalawa ni Spade, walang tigil kasi ang bangayan ng dalawang to, wala namang sense ang mga sinasabi nila. Nakarating na kami sa kondo, ewan ko kung kaninong kondo ito dahil sobrang linis, kita na nga ang reflecti-in-anim namin ni Spade sa floor niya. Bigla namang lumabas ang isang lalaki na naka-topless at kumakain ng chips. Sino siya? Sabay turo ni Spade sa lalaking kalalabas lang. Si Pangi si Dwayne, pinsan ni Master, sagot naman ni Iris. May pinsan siya. Akala ko ba wala nang natira sa angkan niya? Takhang tanong ni Spade. Just zip your mouth. Kung ayaw kong bumulagta dyan sa kinatatayuan mo ngayon, seriusong saad nitong si Iris. Itinaas naman ni Spade ang dalawa niyang kamay na para bang dinakip ito ng pulisya. Hoy, ba sino yang mga kasama mo? Tanong naman ng lalaking naka-topless. Agad namang lumapit si Iris sakin at tinabyunan ang mata ko. Huwag mong tingnan yan my love, sobrang nakakadiri ang katawan ni A, wika naman niya na para bang nandidiri. Inalis ko naman ang kamay niya. Ano ka ba, sambit ko at pinandidilatan siya ng mata. Tiklop ka pala sa beb-ilabs mo, sambit naman ni Dwayne sa kanya. At least may beb-ilabs ikaw. Sambit naman ni Iris. Ito talagang si Iris hindi tumatanggap ng pagkatalo ewan ko ba sa kanya mas pipiliin niyang magbangayan ng lang oras at masayang lang ng loe sa mga nonsense niyang ribat. Manahimik nga kayo, ikaw kumakain ng chips bigay mo yan sakin at magdamit ka. Binabalandre mo yang bilbil mo, walang emosyong wika nitong kakambal ko. Bigla namang humalaklak itong si Iris. Hoy, mukhang tomboy at buraot, manghihingi ka tapos ganyan ang sasabilhin mo sakin. Wika Norman ng lalaking kumakain ng chips. Nagbangayan na naman sila at nakisali pa itong si Iris, halos mabingal na ako sa kanila, buti at biglang dumating si Master na iba ang aura. Shut up! Sigaw nito. Bigla naman silang natahimik lahat at nakatingin sa kanya. Hehe, nagkwekwentuhan lang kami Master, sambit naman ni Iris na parang tuta na natatakot. Pre, kwentuhan lang, ano ka ba, sambit naman ni Dwayne. Di ako natutuwa sa kwentuhan nyo, pwede bang itikom nyo yang mga bibig nyo, kalalaki nyong tao para kayong mga babae kung umasta, kunot noong wika ni Master. Natawa naman ako habang iling-iling, tumayo naman si Spade at lumapit kay Dwayne, tiyaka hinablot ang chips niya. Akin na taha, wala ka kasing sense kausap. Sambit nito at kumuha ng chips, tiyaka inilagay sa bibig niya at minuya sa harapan ni Dwayne. Hoy! Yung, ibigay mo na yan sa kanya, mukha kayong bata. Inis na sambit ni Master. Pag itong tatlo ang makakasama mo sa isang araw, talagang sesebig ang ulo mo dahil sa mga bangayan at ribat nila sa isa't isa. Agad naman kaming pinapasok ni Master sa loob ng kwarto kung saan nakarite si Miss Mildred. Mamaya pa yan nagigising kaya pakibilasan ng galaw niyo, wika nito, tumango naman ako. Ngunit itong kakambal ko ay ngumisi. Bakit kita susundin? May bayad ka ba para utusan ako? Itong kakambal ko, kahit patayin mo yan diretso o 0 lang yan ng 00 pero ako ibahin mo, 00 bibigyan ko kayo ng another 2 million, ano masaya ka na? Sambit naman ni Master sa kanya. Nag-thumbs up lamang ito at hinayla na ako, isinara na ni Master ang pinto at agad naman naming sinimulan haburan si Miss Mildred. Ang bigat niya. Reklamo ni Spade, sige lang malapit naman nating mapsuot ito sa kanya. Nieto lang barbell ba ang kinain nito at ganito kabigat? Asat niya lang minuto bago kami nagtagumapi na ipasuot sa kanya ang wedding gown niya. Sinimula na siyang ayusan ni Diamond, pinaupo na namin ito upang madali lamang siyang lagyan ng kolorete at agad na inayusan ang kanyang buhok. Ang galing mo Spade, sambit ko naman sa kanya. Sok, noon pa di. Wika naman yan. Pinahiga na namin ulit si Miss Mildred sa higaan at pumasok naman Cellmaster. Tapos na ba ang lahat? Wika niya. Tumango naman kami sa kanila, lumapit naman si Master at ngumiti ito ng matamis, hinalikan nito si Miss Mildred sa labi. Love you wife, wika nito. Corny, biglang sabi ni Spade at umalis. Nag-iba naman ang mood ni Master, sumenyas naman ako na lalabas na muna at tumango naman siya. Sinundan ko na lang ang kakambal ko na pinaglihi sa sama ng loob. Spade, hintay, sigaw ko. Umupo naman siya sa sofa at sumunod naman ako sa kanya. Lako buraot ang kapal ng mukha mo. Bungad agad ni Dwayne kay Spade.
Papansin, sambit ni Spade sa kanya. Aba, wika naman ni Dwayne. Lumapit naman si Iris at umupo sa tabi ko, alam nyo bagay na bagay kayong dalawa, sambit ni Iris habang nakangiti. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo par, asak nitong si Dwayne Lim. I'm not interested in pipatiyo dyan na katulad mo, wika naman nitong si Spade. Antong hininga na lang ako dahil sa bangayan nila. Kailan kayo tahimik bigla na lang lumabas ang salita na yun galing sa bibig ko. Hoy kayo bawal magkalat dito, may lilipad talaga na Zaynilas mamaya, sambit naman ni Dwayne. Akala ko ba sa'yo tang kondo, kunot nung wika ni Iris. May sinabi ba ako? Pilosopo niyang sambit, yan ang sabi mo ugok ka talaga, wika naman ni Iris sa kanya. Sa pinsan namin na si Blake, sambit nito. Kaya pala malinis, di kasi ako makapaniwala kung sayo ta ang dumi-dumi mo kasing tingnan nandidiring sambit ni Spade sa kanya. Boom! Sigaw naman ni Iris. Ikaw buraot nakakailan ka na sakin, pagbabanta naman ni Dwayne kay Spade. Ngunit unbother naman itong kapatid ko at di na pinansin itong Dwayne. Maya-maya pa bigla na lang tumahimik ang paligid, mas mabuti na to kesa bangayan na lang lagi nakakarindi kasing pakinggan. I'm home sigaw ng marteng babae, bigla namang tumayo si Dwayne at kumari pa ng takbo sa loob ng kwarto at paglabas nito at maayos na ang porma niya at nakadamit na. Hintay, sigaw nito, may nilabas naman siyang kalat at pati ang lamesa at chips na nasa kamay ni Spade ay kinuha nito at inilagay sa basurahan. Why? Di na nakaprotesta si Spade dahil bigla na lang tumakbo si Dwayne papunta sa pinto at pinagbuksan naman ang babaeng nasa labas, palagay ko si Blake na ito. Riva, sambit ni Dwayne na parabang nagulat. Hello Kuzi, why you're so shocked, maarte nitong wika. Napapikit naman si Spade dahil ata sa kartihan nitong si Riva. Bakit ka andito? Tanong naman ni Dwayne sa kanya at hindi ito pinapasok. Hey, what's wrong? Gusto ko lang mag-hi and hello to Blake, wika niya. Anong hi and hello ka dyan? Gusto mo bang matsyambag ka ni Blake nang dahil sa kartihan mong yan, ayaw niyang makipagkwentuhan sa'yo, sambit naman ni Dwayne. Bigla namang bumaba si Master na galing sa taas at kunot noong nakatingin sa pinto. What the hell? Sigaw ni Riva at tinulak na lang bigla si Dwayne at kumari pa ng takbo papunta kay Master. Mathuo, sigaw nito at yamakap kay Master. Sobrang yakap naman ata yan bulong ni Iris sakin. Siniko ko naman ang tiyan niya dahilan upang namilipit siya sa sakit, di naman umimik si Spade at nakatingin lang sa kanila gayon din ako. Oh me, I hate you, sambit nito habang nakapout ito. Stop it, di mo yan ikinakyut, malamig na sambit ni Master. Bigla namang humalaklak si Dwayne at binigyan niya naman ng nakakainis na tingin si Dwayne. Kuya Matthew o si Dwayne, sumbong ni Riva. And sino sila? Tandang pananong. Sambit naman niya. Finally napansin din kami, sambit naman ni Spade. Oh my, you look familiar to me, excited na sabi ni Riva. Ha, kunot noong sambit ni Spade sa kanya. You're the girl na nasa bar. Yung kasayaw ni Blake, sambit naman ni Riva habang tinutor si Spade. Bigla naman siyang napatingin sakin at bumalik ulit ang tingin niya kay Spade. Baka lako yun, sambit nito habang tinuturo ako. Umiling-iling naman ako dahil nasa ibang bansa ako paano ako pupunta ng bar sobrang busy ko yun ba yung babaeng astig yung porma, sambit ko yes siya nga ay masayang sambit ni Riva. Titango-tango naman si Spade. Riv sambit ni Master agad naman tumingin si Riva sa kanya. What kuya, wika nito habang nakapout. Umalis ka na muna, sambit niya, bakit lahat ata kayo gusto akong paalisan, nagtatampo nitong wika. Basta lang papadalhan na lang kita ng maraming Hello Kitty stuffed toy, sambit ni Master. Agad namang lumiwamag ang mukha ni Riva at tumango ito, dali-dali na siyang umalis. Hayes, buti na lang Tara na tulungan niyo na ako nabuhatin si Mildred bago pa magising yun, wika ni Master. Tumayo naman kami, nagtungo naman kaming dalawa ni Spade sa parking lot at inantay silang tatlo na bumaba. Nang makababa na sila ay agad naman nilang ipinasok si Miss Mildred sa kotse at pinaharurot ko na ito papunta sa wedding venue nila ni Master. Sana wag mag-eskandalo itong si Miss Mildred, I'm so excited.